Isa naman sa natenggang usapin sa impeachment trial ang desisyon ni Presiding Officer Francis Chis Escudero. Kaugnay sa subjudice rule, dito ay giniit ng prosecution na tatalima sila sa anumang hatol ng impeachment court, kasabay ng pag-asang magiging patas ang korte. Julian Bunag sa report. August 12, day 15 ng impeachment trial nang punahin ng lead counsel ng defense team na si Attorney Sheila Sison ang post ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan sa kanyang social media tungkol sa misleading questions. Ayon kay Sison, paglabag ito sa Rule 18 ng impeachment rules. Sa ilalim ng Rule 18 ng subjudice rule, hindi maaring magbigay ng komento sa merits ng kaso ang respondent o ang akusado, ang defense team nito, prosecution, testigo, maging ang mga senator judge. Si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, sinabing bagamat ayaw pangunahan na magiging desisyon ng impeachment court, inaasahan anya ang desisyon noong nakaraang linggo. Kumpara sa ordinaryong korte, ang impeachment court anya ay lenient na may kaakibat na responsibilidad na ipaliwanag ito sa taong bayan. The leeway to explain further about the case is more lenient. No, it's not compared to the criminal proceedings where the ano talaga requirement is beyond reasonable doubt, 'di ba? Very strict sila when it comes to discussing the merits of the case. Sa impeachment court kasi you also have that responsibility to explain to the public ano yung pinag-uusapan So I think that's where Senator Jelon is coming from, and knowing that the nature of the impeachment trial is sui generis, it's one of its kind, no? And it's both legal and political. So you really also have to make sure that the public also catches up with the discussions. Giit pa ni trial spokesperson Adyong, simula ng talakayin ito ng impeachment court, wala pang nagiging adjustment ng prosecution, lalo na sa kanilang mga interview o press con, hanggat wala anyang ibinababang desisyon ang impeachment court. Pero sa pagsisimula ng day 17 ng impeachment trial, bigo pa rin na talakayin ng bagay na ito at nagpatuloy ang prosecution sa direct examination kay Gina Acosta. Sa pagpapatuloy ng trial ngayong araw, ilang beses muling binanggit ni Gina Acosta ang pangalan ni Colonel Roderick Dante La Chica sa direct examination ni Attorney Virgil Ligutan. Giit ng prosecution, hindi nila inaalis ang posibilidad na isama si La Chica sa listahan ng kanilang witness. Yes, is being mentioned several times, and alam natin na meron namang investigation na ginagawa ang Armed Forces of the Philippines dun sa mga officers that are involved in this issue. And maybe tingnan natin kasi simultaneous ito kung sino yung pwedeng but that will not preclude the panel from asking the presence of this witness if we feel that there is a need for it. Tama na it's the decision of the panel, and siguro din yung opinion ng team leader on that particular article, no? But what's important is that ang na-establish na walang kinalaman yung SDO sa disbursement. Well, kasama pa din naman siya sa witness list So hindi po kami nagsasara sa bagay po na ito. Pero tingin ko mas matimbang pa rin yung NBI tsaka yung po nga PSA report. Kasi ang totoo, kahit wala na si Mr. La Chica, di ba kasi malamang isasalba din yung sarili niya. Di ba? Ano ba sasabihin niyang iba? Isa rin sa mga mahalagang nabunyag sa paglilitis ayon sa prosecution ang naging paraan ng liquidation ng OVP na ayon kay Gina Acosta ay standing operating procedure na nila kahit noong siya pa ay SDO sa Davao. Ang sabi, pagka daw nagsubmit na liquidation report, binabawi daw po yung pong acknowledgement receipt na binibigay po ni Mr. La Chica. Very surprising po ito, and I think very irregular po ito kasi ang totoo naman po, yung acknowledgement receipts kasama ho dapat yun sa documentation for liquidation hanggang pinakadulo. Ibig sabihin, kung merong acknowledgement receipt from Mr. La Chica, tapos merong acknowledgement receipt mula doon po sa mga recipients ng confidential funds, dapat nagkakaroon po ng pagbabangga. We have rules so that we follow these rules, no? Para may accountable tao talaga na babalikan kung in case it's misused. And sa answers ni Acosta, it has been disregarded, totally disregarded.
Kung pagbabasihan naman anya ang demeanor o pag-uugali ng testigo sa impeachment court sa kanyang pagharap sa witness stand, ang sagot ng prosekusyon, Very different. Kahit yung the way she answers, no? Noon nga, kahit English ang tanong, sinasagot niya agad eh. Ngayon parang paulit niya ano pa. And then, eventually, same answer pa rin ang ibibigay niya. Ibang Acosta ang nakita namin sa committee, sa House. Ibang Acosta ito ngayon ang nakaharap sa Senado. To sum it all up, yung kanyang demeanor, yung kanyang statement, kanyang response or reply sa question, less talk, less mistake siguro. ngayong araw natapos ng impeachment court ang direct cross-examination at maging ang interpellation ng mga senator judge kay STO Gina Acosta. Bukas nakatakdang humarap sa witness stand si Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff na si Limuel Ortonio. Yan ay matapos na magpadala ng medical certificate ni Edward Fajardo sa impeachment court na ayon kay Presiding Officer Chis Escudero ay na-stroke. Dahil dyan, ipinag-utos din ng impeachment court na magpasubpina o ipasubpina ang 3 opisyales mula sa AFP. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.